Hello mga kalingap. Ah, dito tayo sa labas, dito sa labahan kasi doon maraming tao sa sa labas. Maraming humingi ng tulong, may mga nag-uusap-usap, hindi ako makonsentrate. Kaya dito ako. Kasi itong si Pisot, ito muna Salcedo. Itong Salcedo, tataka ko, bakit bigla nagkaroon ng buhok yan? Oh, dati pag ano ng paling, ngayon pag ganyan na. Oh, at kumapal. Oh, dati ano yung buhok niya eh, medyo manipis lang, tapos nagkakaroon ng paling. Kung napansin nyo sa unang video ko, sa unang thumbnail ko, yung buhok niya nakaganon, kapraso lang, medyo hiwalay pa nga eh. Tapos ngayon, biglang biglang kumapal. Tapos paiba naman ng paling. Ang kapal na ng buhok mo, Salcedo. Biruin mo, nang dahil sa akin, sa kakakantsaw ko sa'yo ng kalbo, ayan, ngayon, nagkabuhok ka na. So, pasalamat ka sa akin, Salcedo, kung di dahil sa akin, hindi ka magkakabuhok. O ikaw naman, Pisot, isa ka pa. Gutom ka na, nakangiti ka pa. Yan ang spirit. Galing ng espiritu mo, no? Galing ng spirit mo, no? Yung fighting apog mo, kapisot, no? Ang galing, no? Baong ka na sa utang, nakangiti ka pa. Gutom ka na, ngumingisi ka pa. Hindi ko malaman sa'yo kung pag nakikita ko yung mukha mo, itanang gusto mo, lalait nyo ako eh. Alam mo, Pisot, pag nakikita ko yung mukha mo, hindi ko malaman kung kalabaw ka naggalit o kabayo nakangiti. Itsura mo na yan kapag ka nagpo-post ka sa sa Facebook. Kapag ka ikaw ay napaliparan, di ba ngingiti kang ganon. Hindi ko malaman kung kabayong nakangiti ka ba o kalabaw na galit. Hindi ko i-describe sa dalawa kung ano ka dun. Pero ang alam ko, gutom ka na, nakangisi ka pa. Baong ka na sa utang, nakangiti ka pa. Iyan ang fighting spirit. Galingan mo, Pisot. Sasabihin mo, pakita-kita ka ng pera. Ay, yabang mo to eh. Inutangan mo yan eh. Hindi mo naman kita yan eh. Hindi ganyan kalaki kikitain mo. Sa tindahan mo na yan. Naku po, malabo yun. Inutangan mo yan. Narilisan ka ng loan mo sa bangko. Kaya ka nakahawak ng ganyang pera. Bakit ngayon ko lang nagpalabas ng perang ganyan? Matagal na kita sinabihan. Mga isang buwan na yata kita sabihan ang bagsak ng negosyo mo. Ba't ngayon ka lang nagpakita ng pera? Ngayon lang naaprubahan yung loan mo. Kaya biglang-bigla nagpakita ka ng pera ngayon. Okay ba? Baon ka na sa utang, boy. Babayaran mo yan sa bangko unti-unti. At unti-unti kang mababaon sa negosyo mo na yan. Kasi ang hina ng kita, may wala kang tauhan. Tapos sasabihin mo, busy ka. Deliver ka ng deliver. O kaya ka busy kasi wala kang katuwang. Kayo lang dyan, wala kang tauhan. Ikaw ang taga-buhat. Ikaw ang taga-salansan. Tapos minsan-minsan ka nakaka-deliver. Kung talagang busy at malakas yung negosyo mo, dapat may tauhan ka. May nagkakarga kayo, tapos nagbablog ka na. Ayan, di-deliver kami sa Tanawan, deliver kami sa Lipa, di-deliver ka sa Buwan, di ba Batangas ka? Kabisado kayo, Bawan, Lipa, ano pa ba yung mga lugar sa Batangas? Kabisado ko yan. Medyo ayoko lang isa-isay niyo kasi yung kakain ng maraming oras. Dapat nagba-vlog ka lang. Sa delivery pa lang, solve ka na. Hindi mo na kailangan mag-reaction video. Mag-family vlog ka lang. I-vlog mo lang negosyo mo. Kung talagang malagas yung negosyo mo, kikita ka. Kaya ka pumasok sa YouTube, kaya ka nagtsatsaga, nagla-live ka, gabi-gabi, tuwing madaling araw, hating gabi. Kasi, naghahangat ka ng palipad sa mga sponsors na nauto mo. Ngayon, ano ba ipinaglalaban pa sa Kalingap? Wala na. Issue ka na lang. Naghahanap buhay ka lang kasi bagsak ang negosyo mo. Aminin mo yan. Yung negosyo mo na yun na wala kang tauhan, wala kang pahinante, ikaw ang nagkakarga. Tapos sasabihin mo, nakakapagod ang negosyo mo, malakas. Bakit hating gabi hanggang madaling araw nakalive ka? Paano? Peki yung mga vlog mo na ikaw ay nagdi-deliver. Wala ka namang vlog na nagdi-deliver ka ng 10 beses ang araw.
Sa mga ganyang negosyo, kapag ka hindi ka nakadeliver ng 10 hanggang 15 delivery isang araw, lugi negosyo mo. Diyan nyo pa kinukuha yung pagkain ninyo, wala naman kayong hanap buhay na iba, diyan lang sa negosyo nyo. Mauubos yan. Kaya patuloy ka mangungutang na mangungutang na mangungutang. Lagi mo ipang collateral yung tindahan mo. Pautangin ka sa bangko kasi may negosyo kayo. May BIR ka. Legit yung negosyo mo. Pautangin ka ng bangko. Pero diyan ka mababaw ng mababaon kung hindi ka mag-YouTube. Kaya nga bumalik ka sa YouTube eh. Kasi lugi na negosyo mo. Kasi kung malakas ang negosyo mo, hindi ka babalik na YouTube. Hindi ka makipagbalaw rin dito, madadama yung pamilya mo. Hindi mo gagawin yun kung hindi lugi negosyo mo. Mangutang ka ng mangutang at mababang ka. Suportahin mo yung negosyo mo na yung napakahina. May wala kang pahinante. Ikaw nga lang nagkakarga. May wala kang tauhan. Sa vlog mo, may nakikita ba kami na napahinante ka nagkakarga? Wala. Kasi, mahina ang negosyo mo. Paano lalakas ang negosyo mo kung wala kang tauhan? Kayo-kayo lang dyan. Tapos, hindi ka papuyat. Hindi ka papagod kasi maghapon kayong walang delivery. Kasi kung paano yung delivery, ikaw pa driver. Ikaw pa yung pahinante. Kaangkas mo yung pamilya mo. Kasi ang hina ng deliver. Parang namamasya lang kayo. Kaya ka nag-YouTube kasi kailangan mo ng revenue. Kailangan mo ng ibang pagkakitaan. Kaya wag mo ipagmalaki yung negosyo mo. Bagsak yan. Yung negosyo mo, utang na yan. Yung dati mong pera na pinuhunan mo dyan, na hindi mo inutang, nandiyan, naka-stock lang yan dyan eh. Yung kinakain nyo araw-araw, hindi naman kaya ng kita ng tindahan mo. Negosyante rin kaya ang misis ko. Ako nagturo sa misis ko kung paano umasenso kasi nung hindi ko tinuturuan ng misis ko kung paano mag-manage ng tindahan, laging lugi yan. Kasi mamimili na i-stock. Yung mga hindi naman nabibili, na-expire na lang, tinatapon ko. Kasi, ang misis ko, bili ng bili. Tuwan-tuwa siya ng malaki laman ng tindahan niya. Maraming laman ng tindahan niya. Hindi naman nabibili yung iba, na-i-stock lang. Kaya sabi ko sa kanya, tinuruan ko siya, sabi ko sa kanya, huwag kang bibili ng hindi nabibenta ng mabilis. Kailangan bibilin mo yung mga bestseller lang. Kahit konti yung paninda mo, basta makabenta ka araw-araw, basta ma-release mo yan araw-araw, okay lang yun. Total, malapit naman ang palengke. Yung pinamimili niya ng produkto, paghatid niya sa anak ko, diretso pamalengke siya, walang gastos. Kasi paghatid niya sa anak ko, diretso sa palengke. Kaya yung pamamalengke niya, walang gastos. Yung paghatid lang niya sa anak ko ang may gastos. Mamamasahe siya ng tricycle, balikan. O di balikan din siyang mamimili. Tapos ang paninda namin, yung bestseller lang, yung pangangailangan araw-araw, yung mabilis maibenta. Ayoko ng produkto na nai-stock lang. Kasi ang produkto pag nai-stock, nandiyan ang puhunan mo eh. Naka-stock lang dyan eh. Kahit bumili ka ng 10 sardinas na kung ubos naman maghapon, yun ang siguradong kita. Kung 20 Lucky Me, 10 sardinas, at 2 century tuna ang maibenta mo, ubos yan. Benta agad yan. Sabon, kape, yung mga pangunahing pangailangan, yan ang dapat na bibili. Hindi mag-i-stock ng miss ko, mag-i-stock ng mga condensed milk na hindi naman nabibili araw-araw. Kinakalawang ng lata, lalo pag naanggi ng ulan. Kakalawangin yan. May expire yan. Hindi na magandang bilhin kapag may mga kalakalawang yung lata. Kaya puro bestseller lang. Kaya ikaw pisot, huwag mo pagyayabang yung negosyo mo. Yung ipinuhunan mo dyan, wala na yun. Ubus na yung puhunan mo dyan. Nakain nyo na yung puhunan nyo. Yung pinalalakad mo sa negosyo mo, utang na yan. Maniwala ka sa akin. Nakain nyo na kasi nung mag-umpisa kang magnegosyo. Kumakain kayo eh. Doon nyo kinukuha. Hindi pa naman click yung negosyo na kagad eh. Naka-stock pa yung puhunan nyo eh. Yung kita, wala namang ganong kita na kalakihan dyan. Naka-stock pa yung produkto nyo. Hindi nyo pa na isasalya lahat dyan. Kaya mga kinain nyo, yun, ubos na yung perang puhunan nyo kasi nakain nyo na. Yung naka-stock yung produkto, utang nyo na yan. Alam ko yan.
Negosyante yung misis ko. At ako nagturong magnegosyo dun. Kaya umunlad ang tindahan ng misis ko. Pangunahing pangailangan araw-araw na kinakain, araw-araw binibili. Yung produktong plastic. Pag bumili ako ng Orocan sa'yo, 10 taon bago ako bumalik eh. Minsan 20 taon pa bago masira eh. Pag nabentahan mo na lahat yung kapitbahay mo, wala na. Wala nang bibili ulit sa'yo. Ganun yung negosyo. Napakahina niyan. Kaya nawiwili kang umutang sa bangko. At yung kinikita mo ngayon sa YouTube, yun ang pinang-aabono mo ngayon. Bayaran sa BIR, bayaran sa mga gastusin, ilaw, kuryente. Doon, yung negosyo mo walang kita. Diyan ka malulog mo kapeso. Makinig ka sa akin. At tutoy na tutoy ko pa pagdating sa negosyo. Yung pinapakita mong pera, kayabangan mo lang yan. Inutangan mo yan. Huwag mo akong paglakuan sa mga ganyan negosyo. Negosyante rin kami. Naka-stack lang ang pera mo dyan. Wala kang kita. Kaya ka nag-YouTube. Para may pantabong ka. Ramdam mo yun eh. Kung malakas ang negosyo mo, di ba umalis ka na sa YouTube? Kung totoong malakas ang negosyo mo, hindi ka babalik na YouTube. Pikon ka eh. Nagbasag ka nga ng ano mo eh. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung binasag mo. Wala kasi ako. Silver button ng YouTube. Binasag mo, sobrang pikon mo eh. Di ba nawala kang 2 taon sa YouTube? Bumalik ka lang kasi gutom ang negosyo mo. Totoo yung pisot. Hindi ka nag-aral ng business administration para ikaw ay makapagnegosyo ng ganyan. Mag-aral ka magnegosyo. Kumuha ka ng tauhan. Kumuha ka ng pahinante para ikaw na pahinante, ikaw pa driver. Paano ka asenso? Kumuha ka ng pahinante. Ako kunin mo. Turuan kita magnegosyo. Bye-bye, episode. Ay, teka nga pala. Salcedo, baka bukas iba na naman buhok mo ha. Nahihiwagaan ako sa buhok mo, Salcedo. Nung isang araw, medyo manipis lang, nakaganon. Ngayon, kumapal, nakaganyan. Hoy, Salcedo. Ay, Buwan TV. Kumusta ka na dyan? Ang hina na ng views mo, no? O, Ian Vasquez. Wala na. Wala na kayo. O, Ian Vasquez, nagsumbong ka pa sa asawa ko. Yung conversation natin sa YouTube, sa Messenger, nagsumbong ka pa sa asawa ko, ha? Hindi ka paniniwalaan noon. Alam mong hindi kita papatulan. Mabaho kilikili mo eh. Bye-bye.